Napanood niyo na ba yung nakaraang video natin ng ating creamy maha? Doon po, eksaktong recipe para po sa isang food tray yung aking ibinigay na gagamitin po uli natin ngayon dahil ang gagawin naman po natin ay yung ating all-time favorite na bibingkang malagkit. At dahil nga gagamit po tayo rito ng food tray, no big po ito pero sinisigurado ko po sa inyo achieve po natin yung ating perfect at napakasarap na toppings. Tara na po uling magluto ng pwede po nating ipanghanda at the same time pwede rin po nating pagkakitaan. Dito po nagsaing lang ako ng malagkit na bigas, katulad lang po ito ng regular na pagsasaing ng ating pong mga bigas. After po natin itong mahugasang mabuti, lalagyan na po natin ito ng tubig, yung kanyang magiging sabaw. Depende na po ito sa gamit yung bigas. Pero kung sakaling wala pa po kayong idea sa pagluluto po ng malagkit, pwede naman pong maging basihan yung 1:1. Kumbaga, every 1 cup po ng malagkit na bigas, 1 cup din po ng tubig. Dito po, 1 kilong malagkit na bigas yung aking gamit, 5 cups naman po ng tubig yung aking pong pinangsabaw. Gamit ko naman po dito ay coconut milk or yung pangalawang piga ng gata. Kung sakali lang po na sa inyong lugar, coconut cream lang po yung available, gawin nyo na lang pong 1 cup po ng coconut cream at 1 cup na lang po ng tubig. I-mix lang mabuti at meron na po kayong coconut milk. Naglagay po tayo rito ng asukal at kaunting asin to balance the taste. Then i-mix lang po mabuti. Kapag kumulo na po ito, ilalagay na po natin yung ating sinaing na malagkit. Lulutuin po natin ito hanggang sa tuluyang kumapit yung pinaka-liquid dun po sa ating malagkit at hanggang sa ito po ay kumunat. Mapapansin nyo naman po na medyo mas bibigat po ito habang ito inyong hinahalo kapag ito nga po ay paluto na. At para po siyang mabubuo na isang piraso at hindi na po basta-basta maghihiwalay. Niluluto nga po pala natin ito over medium heat pero still nakadepende po ito sa gamit nyong kalan. Basta obserbahan nyo lang po yung niluluto nyo kung dapat nyo po bang lakasan o hinaan yung apoy ng inyong kalan. Pwede na po natin itong isalin sa ating mga paglalagyan. Pwede po kayong gumamit ng mga microwavable tubs. Pero ako, ang gamit ko po rito ay food tray. Ang sukat po nito ay 3,200 ml. Nabibili po ito sa mga palengke, grocery stores at online stores. Kung gusto niyo naman pong hugis pabilog at gumamit ng bilao, kakasya po itong ating recipe sa 14 inches na bilao. Ang kagandahan lang po sa mga ganitong food tray, may kasama na po itong takip. Kung sakaling hindi nyo po ito ihahain or itatabi nyo na, napakadali na lang din po. Nagtira lang po ako ng kaunti para po sa ating tikiman time mamaya dahil ito pong ating ginagawa. May mga naghihintay na po dito kaya hindi na po natin ito mababawasan. Para naman po sa ating latik toppings, maglagay po muna tayo ng ating asukal. Then ikalat po natin ito dun po sa ating pinakakawali bago po natin bubuksan yung ating kalan sa lakas ng apoy ng medium heat. Hayaan lang po muna natin ito at huwag po muna nating hahaluin hanggang sa makita natin na halos na melt na po lahat yung pinakagitna. Kapag ganito na po, haluin na po natin ito ng dahan-dahan hanggang sa matunaw po ng gusto yung ating asukal bago po tayo rito maglalagay ng ating coconut cream. Kapag fully melted na po yung ating asukal, dahan-dahan na po natin ilagay yung ating coconut cream or yung ating kakanggata. Ito po yung ating unang piga. Kung umabot ka sa parting ito ng ating video, meaning nagugustuhan mo po ito, i-comment nyo nga po kung saang lugar po kayo nanonood ngayon. Nang sa susunod po nating video, kayo naman po yung ating ma-shoutout. Shoutout po kay Miss Catherine Basilia ng Las Piñas at kay Miss Melanie Bernardo na isang Bicolana na ngayon ay nasa Saudi Arabia. Ingat po kayo dyan palagi! Bali, ang gagawin lang naman po natin dito, tuloy-tuloy lang po tayo sa paghahalo hanggang sa makuha po natin yung lapot na kailangan natin. Don't worry, ito pong ginagawa nating latik toppings ngayon ay hindi po basta-basta tumitigas. Isa po sa indikasyon na tama na po yung pagluluto natin ay yung ganito na mapaghihiwalay na po natin yung ating latik sauce. Ngayon po, patayin na po natin yung apoy sa ating kalan at pwede na po natin itong gamitin pang toppings. Uulitin ko po uli sa inyo, hindi po ito basta-basta tumitigas. Kahit hindi nyo po ito agad-agad mailagay doon po sa pinakaibabaw ng inyong malagkit, hindi po kayo magkakaproblema. Kapag lumamig na po itong ating latik toppings, ganito na po yung magiging consistency. Spread nyo lang po ito sa pinakaibabaw at ready to eat na po itong ating bibingkang malagkit.
Kung sakaling may requested recipe pa nga po pala kayo or yung mga niluto po natin dati na gusto nyo pong lagyan po natin ng recipe na sasakto po dito sa ating food tray para naman po marami kayong may offer sa inyong mga suki or pare-pareho po yung nalagyan ninyo kapag kayo po yung naghanda, just comment down below. And charan! Heto na nga po yung ating bibingkang malakit na ngayon kahit wala pa po tayong oven, kayang-kaya na po nating lutuin. Ito na nga po yung sinabi ko sa inyo kanina na naghiwalay po ako ng kaunting malagkit para naman po dito sa ating tikiman time. Nilagyan ko rin po ito ng ating toppings at tingnan nyo naman po kung gaano kaganda po yung pinaka-toppings. Malambot po ito, malamig na, hindi po talaga ito tumigas at ang lasa po tamang-tama lang po talaga yung tamis, hindi po nakakaumay. Subukan nyo na po dahil ilang sangkap lang yung ating ginamit. Halos yung ating main ingredients ay bigas at gata lang po talaga. Lalagyan lang po natin ng asukal. May isang napakasarap na Pilipino kakanin na po tayo. At para naman po dun sa mga gusto itong ipang negosyo, dagdag idea lang po, nagbigay po ako ng aking costing na ginamit dito. Again, possible po na magkakaiba po yung ating costing dahil magkakaiba nga po yung lugar natin, magkakaiba rin po yung ating mga bilihin. Sana po ay muli ako nakapagbahagi sa inyo ngayon ng isang makabuluhang video na makatulong po at maihain nyo sa inyong pamilya at makadagdag po sa inyong mga pangnegosyo. Hanggang sa muli po nating pagluluto!